Ang mga pinakabagong balita at mahalagang isyu na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa kayo po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Hindi nakapagpagas ang ilang motorista sa ilang gasolinahan sa Quezon City dahil naubusan na raw ng supply. Problema rin ng ilang namamasada. Mababawasan na naman ang kanilang kita dahil sa mega oil price hike. May unang balita live si James Agustin. James? Igang, good morning. Maraming motorista yung humabol na makapagpakarga bago yung mega oil price hike ngayong araw. May ilang gasolinahan nga dito sa Quezon City na naikutan tayo na out of stock na ang diesel. Alas 11 na ng gabi, mahaba pa ang pila ng mga motorista na magpapakarga sa gasolinahang ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang motorcycle taxi rider na si Randolph, paubos na ang gasolina. Naka-anim na gasolinahan na raw siya na mahaba ang pila. Masakit sa ulo talaga yan. Dagdag na naman sa gastusin yan, yung pagtaas na naman ng gasolina. Paano discounting ginagawa? Ganun lang talaga sir, sipag lang. Kahit na malayo yung mga biyahe, kuha na lang ng kuha para ng gasolina lang. Tsaka pangkain ng pamilya lang, okay na yun. Nagpakarga na rin ang TNVS driver na si Jobert bago gumarahe para hindi abutan ng big time oil price hike. Malaki na naman daw ang mababawas sa kanyang kita. Para kumita ka, dagdag ka na lang ng oras. Kung dati 14, gawin mo ng kahit mga 2 oras, dagdag ka na ulit. Sa isang gasolinahan sa Fairview, naubos na ang supply ng gasolina at diesel bandang alas 10 kagabi. Kaya zero ang nakasaad sa kanilang digital price board. Magpapaharga pa man din sana si RB at kanyang katrabaho bago umuwi. Kanina may gasolina kanina eh. Ngayon lang kami naubusan para makauwi. Ano yan? Tulak. Naglagay naman ng karatula sa gasolinang ito dahil out of stock ang diesel. Hindi raw sigurado ng mga pampatendan kung kailan magkakaroon ng supply. Epektibo ngayong araw ayon sa Department of Energy. Pinakamataas na pwedeng iakyat sa presyo ng diesel ay 10 pesos and 68 centavos per liter, 11 pesos and 77 centavos naman sa kerosene, at 3 pesos and 65 centavos sa gasolina. Ang dahilan ng panibagong bugso ng tensyon sa Middle East. Hanggang madaling araw marami ang humahabol na makapagpakarga. Gaya ng taxi driver na si Alex, na ang kinita halos napunta lang daw sa 23 litro ng gasolina ang pinakarga. Nangangamba siya na mababawasan pa ito dahil sa panibagong taas presyo. Ngayon nga, magkano lang kinikita ko rito? Siguro mga 400 na lang sa 24 oras akong biyahe. Kaya mahirap talaga. Kailangan matulungan kami na kahit paano, sana bumaba yung gasolina, hindi tataas. Para yung kita namin, sapat sa pamilya namin. Samantala, Igan, sa isang gasolinahan dito sa Quezon City, hindi na ganun kahaba yung pila. Ngayon, pasado alas 6 ng umaga. Kumpara kaninang madaling araw at kagabi na umabot dito sa may Commonwealth Avenue yung pila. Dahil inaabisuan na rin yung mga motorista na cut off na at kinakailangan na magpalit ng presyo nitong gasolinahan. Epektibo nga ngayong pasado alas 6 ng umaga. Yung manay latest mula po rito sa Quezon City, James Agustin, GMA News. Patapos ang malakihan dagdag singil sa mga produktong petrolyo, posibleng sumunod na rin ang pagtaas ng singil sa kuryente. Ayon sa Department of Energy, tulad yan ng nangyari noong kasagsagan ng giyera sa Middle East. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, malit lang naman ang kailangan langis sa paggawa ng kuryente. Ang direktang nakakaapekto raw ay ang gasto sa transportasyon ng coal na pangunahing ginagamit sa paggawa ng kuryente ng mga planta sa bansa. Panawagan ng DOE sa mga distribution utility, gamitin muna ang mas murang petrolyo. Nakiusap din ang DOE sa publiko na magtipid sa kuryente. Pwede nating i-control also ang presyo ng electricity. Depende sa consumption natin. If we consume less, the electric costs, hindi sila mapipilitang gamitin yung mahal. Isa na namang insidente ng harassment sa West Philippine Sea. 2 sundalong Pinoy ang sugatan matapos silang paluin ng sagwan at baton
ng mga tauhan ng China Coast Guard habang nagpapatrolya sa Ayungin Shoal. Kinondena ng gobyerno ng Pilipinas ang naturang insidente at gagawan daw ng karampatang aksyon ng Department of Foreign Affairs. May unang balita si Jonathan Andal. Sa bahaging ito ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, nakuna ng panghahampas ng sagwan at baton ang nasa mas malaking motorboat mga tauhan ng China Coast Guard. Habang mga taga-Philippine Navy naman ang nasa maliit na rubber boat, gamit ang kanilang malaking motorboat at mas mahahabang mga pamalo na itulak palayo ng CCG ang mas maliit na rubber boat ng Philippine Navy. Inilabas ng Armed Forces of the Philippines ang video. Ayon sa Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, 2 sundalo ang nasugatan, kabilang ang isang nahataw sa ulo gamit ang kahoy na baton ng China Coast Guard. Binigyan ng sundalo ng first aid at pinag-aaralan kung isa sa ilalim siya sa medical evacuation. 2 tropa natin na injured, yung isa required 4 stitches sa kanyang ulo, almost 2 inches yung haba ng kanyang sugat. Yung isa sa braso, sa bandang kamay niya, sa mga daliri, sapagkat sinasangga niya ang hampas sa kanila. Nasira rin ang rubber boat ng Philippine Navy. Pero sino unang nanghampas? Yung China Coast Guard personnel. Makita naman natin sa video, marami silang humahampas. Yung ating mga kasundaluhan were purely defensive. Na pangsangga lang para wag lang sila matamaan. Sabi ng AFP, mula sa China Coast Guard ship na may bow number 21560, pinakawalan ng China ang rigid hull inflatable boat na may 8 sakay. Pinaikutan at kinunan daw nito ng litrato at video ang BRP Sierra Madre, ang kinakalawang na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na may mga nakaistasyong Pilipinong sundalo. Para raw itaboy ang China, naglabas ng 2 rubber boat ang mga sundalong Pinoy pero kalmado at hindi raw sila nangahamon sa ginawa nilang pagpapaalis. Bagamat ginagawa ito sa ating mga kasundaluhan, mataas yung kanilang moral at sila ay magpapatuloy sa pagpapatrolya at pagwawagayway ng ating bandila sa West Philippine Sea. Ang aksyon ng China Coast Guard tinawag na assault ng AFP. Inilagay daw nila sa alanganin ng buhay ng mga Pilipinong sundalo at nagpataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Pero sa kabila raw ng anilay karahasan na natiling profesional, disiplinado at sumunod sa rules of engagement ang mga Pilipinong sundalo habang ginagampanan ang kanilang misyon sa loob ng exclusive economic zone. Panawagan ng AFP sa China, itigil na ang illegal, agresibo at mapanlinlang na kilos sa West Philippine Sea at sumunod sa 2016 Arbitral Award na iginigiit ang karapatan ng Pilipinas sa naturang dagat sa ilalim ng international law. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy sa Maynila tungkol dito. Ang ating Department of Foreign Affairs nakikipag-ugnayan na raw sa AFP kaugnay ng insidente. May karampatang diplomatic action daw kaugnay nito. Sabi pa ng DFA, hindi katanggap-tanggap ang anumang marahas na aksyon laban sa Filipino personnel. Ang insidente sa Ayungin Shoal nangyari ilang araw lang matapos maghain ng diplomatic protest ng DFA dahil sa AI-generated video ng state-owned newspaper ng China na nagpapakitang unggoy ang Pilipino. Hindi pa malinaw kung kabilang ito sa pag-uusapan sa nakatakdang pagpupulong ni na Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Yes, I have knowledge that the Secretary will have a meeting with the Foreign Minister of China. But as regards their discussions, of course, I don't want to preempt what they will discuss. Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News. Para sa National Task Force for the West Philippine Sea, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng mga tauhan ng China sa Ayungin Shoal. Lalo lang daw nitong pinalala ang tensyon at peligro sa gitna ng dagat. Ang Chinese Embassy naman naglabas din ng sarili nilang kuha ng insidente. Ayon sa kanila, mga Pilipinong sundalo raw ang naunang nanghampas gamit ang mga sagwan at mahabang stick. Kaya wag daw baliktarin ng Pilipinas ang naratibo. Muli ring iginit ng Chinese Embassy na bansa nilang may karapatan sa Ayungin Shoal na tinawag nilang Ren Ai Jiao. Bago ang pagsisimula ng impeachment trial kahapon, naging mainit ang talakayan kaugnay sa manifestation ni Senator Judge Robin Padilla kung saan ipinakita niya na ang orihinal na kopya ng ipinasa niyang counter affidavit sa ombudsman. Pinuna kasi ng ilang senador na hindi raw tamang forum ang impeachment court para pag-usapan ng reklamong obstruction of justice na kinakaharap ni Padilla sa ombudsman. May unang balita si Sandra Aguinaldo.
Bago pa man opisyal na magsimula ang ikapitong araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, tumayo si Senator Judge Robin Padilla at hiniling na basahin ang kanyang manifestation sa reklamong obstruction of justice. Kaugnay ito sa umunay pagharang nila ni Senador Alan Peter Cayetano at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa pagsilbi ng arrest warrant ng International Criminal Court kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. Ito po, hawak ko po ang orihinal. Sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahan kaagad. Hindi naman ito ikinatuwa ni Senator Judge Erwin Tulfo. Ilang araw na raw nagagamit ang oras ng impeachment court sa mga bagay na labas sa kaso ng bise. The time we waste here to defend ourselves is an injustice to the Vice President. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. Binigyan din niya na dapat sa sesyon ng Senado ito tinatalakay. This is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court. Pero pagpunto ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, may kaugnayan sa impeachment trial ang anyay pagbabanta sa ilang senator judge. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayang is being heard and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal. Nabanggit din ni Cayetano ang investigasyon sa kanya ng National Bureau of Investigation kaugnay sa umunay anomalya sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games. Lalo na't nagsilbi siyang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners. Weaponized yung Blue Ribbon Committee. After we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa SALN, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang SALN, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. But then, i-question ninyo si Senator Padilla. Sa huli, pinayagan ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na manatili sa records ang manifestation ni Padilla. Tatalakayin daw ang ibang issue pagbalik ng sesyon ng Senado. Wala po kasi kaming sesyon. Ito lang po ang pagkakataong nakakapagsalita at nagkikita-kita kami habang recess kami. Pero umaasa ako na kapag nag-resume na po ang Senado sa susunod na linggo matapos ang sona ng Pangulo, may pagkakataon na po ang bawat miyembro ng Senado bilang senador, hindi bilang senator judge, na mailabas yung mga hinaing. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, wala pa sa system nila ang counter affidavit ni Padilla. Buti naman po at meron siyang pinakita no, na isang counter affidavit. Original pa po daw ang pinakita niya, bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema. And it had already, the time to file a counter affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system says. So as of right now, only Senator Alan Peter Cayetano's counter affidavit reflects in our system.
pero kinontra ito ng abogado ni Padilla. It is evidenced by the stamp of the Ombudsman Records Division. The next step of this is that we will be respecting the legal process regarding this and we will be awaiting further orders or resolutions from the Ombudsman. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News.